Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Matagal-tagal nga kami nagstay sa India, guys, at marami kaming naiwang gawain dito sa Pilipinas. At tingnan natin kung ano na nga bang nangyari sa aming pamamahay dito. Para sa aming mga bagong followers, guys, dito nga kami talaga sa Pilipinas usually nag-i-stay. Pero madalas din kami nag-i-stay sa India. Hindi pa namin sure talaga kung saan kami mag-i-stay. Kaya bumili kami ng bahay dito sa Pilipinas at may bahay din kami sa India. Tapos may sasakyan din kami dito. Kaya ang hirap iwanan ng Pilipinas, B. Kasi yung mga sasakyan dito, walang gumagamit. Yung bahay naman, nakatira yung pamilya ko. Ayan ngang nasa video, guys, ang aking soon-to-be brother-in-law. Dahil nga si Tita Ina, guys, lumipat na siya ng bahay. Doon na siya sa likod nakatira. So, ang nakatira na lang sa bahay namin, guys, yung tatay ko, yung kapatid kong lalaki, tas yung pamangkin ko. Sila na lang, guys. Magkakaroon nga tayo, guys, ng house tour sa mga susunod na araw para makita nyo naman ano nga ba yung itsura ng bahay namin dito sa Pilipinas. So, wag kayo mag-expect ng bonggang-bonggang house tour dahil maliit lang ang aking mansion dito sa Pilipinas. So, paglapag nga namin, guys, ay nagpahinga lang kami ng konti. Tapos nung kinahaponan, kinailangan namin pumunta ng SM dahil, guys, kailangan namin mamili ng mga gatas, diaper, at mga snacks ng mga bata, tinapay, wheat bread, ganyan, mga itlog. Kasi yan sila, guys, ang almusal niyan, puro ganun, tinapay tsaka itlog, ganyan. At syempre, guys, pinasyal naman namin yung mga bata para naman medyo maano sila, yung di nila ano yung lola nila, guys. Si Ado nga, guys, ito ang tuwa, pero ito si Api, hindi to sanay sa maraming tao, hindi yan sanay ng labas, kasi alam niyo naman, sa India na halos lumaki yan, kaya hindi yan sanay sa ganitong culture na maraming tao sa labas, ganyan. Kahit nagmamahal kami sa India, hindi naman ganun karaming tao, diba? Namili na rin kami, guys, ng mga sabon-sabon, ganyan, panglinis ng bahay, kasi guys, alam nyo, medyo ano ako, pagdating sa bahay, naiirita talaga ako. Yan ang kinaiinit ng ulo ko, guys. Yung madumi, yung may amoy, lalo may mga aso kami, guys. Ayoko yan, umiinit ulo ko talaga, guys. Nagagalit ako sa mga kapatid ko. Pero hindi kay ate, kasi sa mga kapatid ko lang. Kahit kasi, guys, may kasabay kami dito, gusto ko yung mga kapatid ko kumikilos pa rin, B. Para hindi sila lumalaking, alam nyo yun, walang responsibilidad sa buhay. So, yun yung gusto ko pa rin. Gusto ko talaga na kumikilos pa rin sila, hindi sila totally aasa kay ate, kasi hindi habang buhay ay may kasambahay sila. Kailangan nila mag-aral ng mabuti para kung anong meron ako, meron din sila. Hindi pwedeng habang buhay silang aasa sa akin. Sinasabi ko naman yan sa kanila. Lagi ko yan pinapangaralan mga kapatid ko, guys, kasi ayoko nang umilit yung cycle namin na yung katulad namin, guys, yung tatay ko lang mahirap. So kami, guys, sa mga pinsan namin, nakatingin lang kami. Lagi kami nakatingin lang kung anong meron sila. So kaya sabi ko sa mga kapatid ko, kung ayaw nyo maranasan yung naranasan natin ng mga bata tayo, huwag nyo iparanas sa mga anak nyo. So magsumikap kayo ng sarili nyo. Kaya ayun, guys, nakita nyo, pumunta kami sa bahay ni Tita Ina, guys, kasi nga bumukod na siya. Kasi ganoon naman sabi ko sa kanila, mag-aral kayo, magpag-aaralin natin kayo, pagtutulungan natin mag-aral kayo. Pero kailangan pag mag-asawa na kayo, dilipat talaga kayo, guys, sarili kayong buhay, kasi alam niyo na, para sabay-sabay tayong pataas, hindi tayo nagilan pababa. So one down na nga, isa na lang, guys, yung kapatid kong lalaki, tapos yung pamangkin ko naman, guys, pagtutulong-tulungan namin yan. Actually, yung kapatid kong lalaki, ang nagpapaaral naman yan talaga si Tita Ina. Pero pag may malaking bayarin, ako yan. Pero ang baon yan araw-araw kay Papa. So talagang tulungan kami, B. Ganun kami pinalaki, tulong-tulungan kami, hindi lang lahat sa akin, guys. Itong pamangkin ko naman na to, guys, kaming tatlo, since pag-graduate na yung kapatid kong bunso, guys, na nakatira dito. So sabi ko, wag mo na siya mag-aasawa. So itong pamangkin ko na lang ang matitira. So kailangan pagtulungan namin mapag-aral yan para tapos na talaga lahat ng obligasyon ko. Actually, ito rin yung reason kaya hindi ako masyado maka-stay sa India dahil itong mga kapatid ko. Ako ang panganay dito, guys, sa Pilipinas. Sa India, bunso-bunso ako. Pero dito sa Pilipinas, ako ang panganay. Ako ang ate-ate nila. So once nakasettle na yung aking kapatid na lalaki, guys, baka pag-iisipan ko nang mag-stay ng India. Kasi sila na lang talaga iniintindi ko dito sa Pilipinas, guys. Tsaka actually, yung mga sasakyan talaga. Kasi ayoko nagbebenta ng gamit. Pero feeling ko pag mag-stay kami ng India, kailangan ko ibenta yung isang sasakyan. Ayoko. Pinaka-hate ko yung selling ng gamit, guys. Sabi kasi sa akin ng nanay ko, pagka nagbebenta daw ng gamit, malas yun sa buhay. Kasi binili mo, tapos ibebenta mo agad. Parang ganun, guys. Kaya ako kahit may lumang cellphone ako, hindi ko binibenta. Ibibigay ko sa mga kapatid ko, pero hindi ko bibenta. Tapos nga, guys, nakakatuwa, nakaka-adjust na sila, Afi, unti-unti. Noong una kasi, guys, yung unang video call namin kay Mami, grabe iyakan ng dalawang bata, B. Miss na miss nila yung lola nila. Tapos si Ado, from time to time, pagigising siya, ay hinahanap niya yung lola niya. Tapos buti nga, guys, yung TV namin na-downloadan ko na ng teleserye ng Indian. Kasi nga, guys, gusto ko nanonood ng teleserye nila, bonggang-bongga, guys. Tsaka natututo din ako ng Hindi. Tsaka mas marami ako masasagap na chismis pag natuto ako ng Hindi, di ba? So lagi ako nanonood ng teleserye nila. So ito nga, guys, bumili kami na itong flour na to. Itong flour na to, guys, ay hindi katulad ng all-purpose flour na nabibili natin sa SM. So binili pa namin yan sa Indian shop kasi iba yung lasa niya ni. Ewan ko kung ba't ganun, wheat ba siya or what? Pero iba yung lasa niya, galing India siya talaga. Kaya yun yung mas gusto ko pag gawa ng roti. Kasi pag all-purpose flour, guys, parang ang dry. Iba yung lasa niya, guys. Kaya yung mga nagtitry dyan, may marami nagko
nagko-comment, nagtatry sila, hindi daw pares yung lasa. Kasi nga, yung flour iba, hindi siya all-purpose flour. Pumunta kayo dun sa may Meralco, sa may Marilao guys. Yung mga Indian daba or Indian restaurant, meron silang mga tinda na ganyan. Tapos ito nga guys, ang ginagawa ko ngayon ay paratha. Yung roti to na may palaman na patatas. Tapos ayan guys, niluluto ko yan kasi yan yung paboritong dinner ng mga anak ko. Gustong-gusto nila yan kasi guys, yan yung niluluto ng lola nila. Pag halimbawa, biglang nagutom yung anak ko, yan, nasa rep lang namin yan siya guys. Nagtatagal naman yan mga 3 days sa rep. Oy, don't worry, nilinis ko yan guys. So mga 3 days nagtatagal yan or 1 week yung patatas. Tapos yung flour, pwede mo din yan 3 days i-stay sa rep guys. Okay lang yan. Tapos kada kailangan ng bata, lulutuin mo lang siya. Ganyan lang siya guys. Tapos iikot-ikot, tapos piprito mo siya sa ghee. Pag wala kayong ghee or yung purified butter, pwede yung simpleng butter guys. Yun, wag lang yung oil. Kasi parang iba yung lasa nun. Kasi eto guys, hindi mo na siya ilo-rolling pin pala. Nung unang ni-rolling pin ko, nadurog yung patatas. Naalala ko, hindi pala niro-rolling pin ni mami. Kinakamay niya nga lang pala, pinipiga-piga niya. Tapos magiging ganyan itsura niya guys. Roti, tapos may palaman na patatas. Sobrang sarap daw yun, sabi ni Adi. Kaya lang kulang sa asin. Kasi guys, yung Himalayan rock salt pala, hindi ganun kaalat. Tapos guys, eto nga, ma-share ko lang sa inyo, muntik pa magkanta leche-leche yung residency visa ni Adi. Si Adi ay temporary resident na dito sa Pilipinas, pero probationary pa lang siya. 1 year pa lang yung validity no. So, pag nag-extend kami, magiging 5 years na yun. So, every 5 years na kami mag-restart. So, ngayon nga guys, hindi nga sinabi sa akin ni Adi na may expire yung visa niya. Napanood yung last vlog guys. November 5 pala yung expiry ng visa niya guys, yung residency visa niya. So, kailangan ma-extend namin. Kung hindi, ulit kami sa umpisa, tapos kailangan niya daw mag-tourist visa. Kainaman pa nga nitong araw na to guys, ay tinanghali kami ng gising. Kailangan guys, mga alas 6, nakaalis na kami dito sa Bulacan para pumunta ng immigration, para mabilis lang yung process. Pero guys, nagising kami alas 7 na ng tanghali, 7:30 na ng umaga kami nagising. Kaya tanghali na kami napunta dito. At pagdating nga namin dito, only to realize guys, ang requirement pala para makapag-extend makapag-renew ng resident visa is NBI clearance B. So, guys, yung ibang requirements, kaya nyo na yan. Yung passport niya, ICR card, meron ka na yan eh. Tapos yung affidavit, mandali lang, ipapa-attorney mo lang yan. Pero guys, yung NBI clearance, kailangan mong makuha yung luma niya. Buti na nga lang guys, yung luma niya, nandito lang sa bahay namin. Kaya may palalamob na, di ba? Pinalalamob ko na lang. After 40 minutes, dumating yung NBI niya. Only to realize na kailangan ko lang pala yung picture. Gumastos pa ako ng palalamob. Inantay ko pa siya sa immigration dumating from Bulacan. Tapos guys, may nag-offer dun sa immigration. Sila na daw bahala sa NBI clearance. Magre-renew. Same process. Ang sinisingil kay Adi, 3,500. Ako guys, as kuripot na asawa, sabi ko, wait lang. Pupunta tayo NBI. Dala-dala ko. Kaya nga pinalalamog ko NBI guys. Kumuha ako ng appointment sa NBI. Pagpunta na may NBI guys, 2 minutes lang na-release na. Ang binayad ko lang 160 pesos. So, sa mga may asawang foreigner dyan, huwag kayo papadali. 35B. 160 lang binayad ko. So, after 5 minutes, bumalik kami ulit ng immigration. Magkalapit lang namin NBI na main tsaka yung immigration, guys. Pagbalik namin ng immigration, ay nako, guys. Nashock kami sa babayaran, B. 40,000 Philippine peso, almost 41,000. So, iba na itong video na to. Umaten kasi kami ng kasal, guys. So, 41,000 Philippine peso. Guys, para sa kanyang 5 years temporary resident visa. Na-shock kami guys, kasi iniisip lang namin magre-renew kami. As usual, magbabayad kami around 10K, 20K, ganun guys, ang expectation namin ni Adi. Pero nung nakita namin yung resibo guys, inabot siya ng 40,700 something. Guys, kung may mga asawa kayong Indiano, grabe. Para makapag-stay dito sa Pilipinas, ganun kalaki ang kailangan yung bigay. At cash yun, B. Agad-agad yun nila sinisingil, B. So, parang lumalabas na 8,000 Philippine peso per year. Pero ang maganda naman dito, guys, ay pwede na siya magpabalik-balik ng Pilipinas. Hindi na kailangan ng visa. And that's the same reason, guys. Kaya ang mga anak ko ay Filipino passport holder dahil sobrang mahal ng Philippine visa dito sa Pilipinas. At kung gusto naman namin magstay sa India, pwede naman kami kumuha ng overseas citizenship of India at magkakos yun ng around 15,000 Philippine pesos per head. O ako din, pwede na rin ang kumuha. So total, 45,000. Mag-a-apply nga kami nila AFI ng itong mga susunod na araw, mag-a-apply na kami ng citizenship dito sa India. Hindi na nga kami tutuloy sa Japan muna guys. Kasi nga guys, naingigigil ako kay Adi guys. Kasi yung schedule ng pag-extend ng visa ni Adi dito sa Pilipinas ay same appointment na kinuha ko. Alam niyo ba na sayang yung binayad ko sa BFS na 12,000 dahil lang dito sa kagagawa ni Aditya. Tapos guys, iba na lang pupuntahan namin dahil sa birthday ni Api. Hindi na kami magpo-party sa birthday ni Api. Magta-travel na lang kami. Since nandito sila mami, sasama na lang namin sila. Namimili kami kung saan dadalhin sila mami, Boracay or Coron or
Cebu. So, mamimili pa kami, guys. Pero, abangan nyo yung mga susunod na video ko dahil, wait, there's more. At oo nga pala, guys, ito pala yung time na kumuha ako ng invitation letter. So, gumawa ako invitation letter, chinat GPT ko na lang, papakirap pa ba ako? So, ang dali-dali lang ng chat GPT, lagay mo passport number ng, ini-invite mo passport number mo, tas yung reason. Tapos, guys, pumunta ka sa notaryuhan, magbayad ka ng 150 no notaryo nila, picturean mo lang, send mo sa India, tas ayun na, invitation letter, tada! Kasi may mga naniningil dyan, B, na malalaki. Ang mura-mura lang magpagawa ng invitation letter. Tsaka chat GPT mo na lang ngayon. So, wag din kayo paloko. Tapos pumunta rin kami ni Ado ng bangko. Nag-tricycle na nga lang kami mag-ina kasi yung papa niya may call. And, ayoko pa mag-drive, B. Kasi yung isa kong sasakyan, patay pa yung battery. Kasi ang tagal namin nawala. So, kailangan pa siyang i-open ulit. So, ang daming gagawain, guys.